Isang araw, luluhod sa harapan ko ang lalaking pinangakuan ko ng buong buhay ko. Nagmamakaawa na ibalik ko ang kapangyarihan at yaman na ninakaw niya. Papanoorin ko ang matalik kong kaibigan na pusasan ng mga pulis habang umiiyak nang walang nakikinig. Babawiin ko ang imperyo ng pamilya ko at sa araw na iyon, wala akong ititirang awa para sa kanila. Kunting tiis na lang, babe, na inom na ng tangang yon ng juice. Bukas na bukas, sa atin na ang posisyon bilang chairman at ang buong yaman ng mga Vergara. Napatigil ang kamay ko sa paghimas sa aking sinapupunan. Kanina lang, puno ng ngiti ang mga labi ko habang iniisip na baka sa wakas, ibigay na sa amin ng Diyos ang matagal na naming hinihiling na anak. Ngunit ngayon, ang mga ngiting iyon ay nagyelo. Parang sinakal ang lalamunan ko at piniga ng piniga hanggang sa hindi na ako makahinga. Napakapit ako ng mahigpit sa makapal na kurtina ng pasilyo hanggang sa maramdaman ko ang sakit ng pagbaon ng mga kuko ko sa sarili kong palad. Hindi ako makagalaw, gusto kong sumigaw, gusto kong pumasok sa madilim na silid kung saan nanggaling ang mga pamilyar na boses na iyon. Pero literal na nanghina ang mga tuhod ko. 5 taon kong ibinigay ang lahat kay Marco. Pagkatapos mamatay ni Papa, ako ang dapat na may hawak ng buong Vergara Holdings. Pero dahil gusto kong maging isang mabuting asawa, dahil naniwala ako na mas mahalaga ang pamilya kaysa sa kapangyarihan, hinayaan kong siya ang pumalit sa maraming responsibilidad ko. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang kumpanyang pinaghirapan ng ama ko. At sino ang kasama niya sa madilim na kwartong yon? Si Bianca. Si Bianca Ramos na tinuring kong parang tunay na kapatid mula pa noong kolehiyo. Binigyan ko siya ng trabaho, ng posisyon, ng tiwala. Tapos ngayon, malalaman ko na pinaplano nilang agawin ang lahat sa akin. At ang juice na muntik ko nang mainom kanina bago sinadyang tapunan ng isang waiter na nagngangalang Noel. May lason? Naramdaman ko ang panginginig ng telepono sa loob ng aking purse. Nanginginig ang mga daliri kong inilabas ito. Isang mensahe mula kay Marco. Wifey, kung napapagod ka na, umakyat ka na sa hotel room natin. Nag-aalala ako sa kalusugan mo. I love you. Umakyat ang asim sa lalamunan ko. Ang mga salitang dati ay nagpapakilig sa akin. Ngayon ay parang patalim na pilit ibinabaon sa dibdib ko. Bago pa ako makabawi, naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa likuran ko. Ang secretary kong si Mylene. Bakas ang pagmamadali sa mukha niya. Madam Alina, hinahanap na po kayo sa Grand Hall. Naghihintay na ang mga reporters para sa speech ninyo tungkol sa bagong kontrata natin. Nakulong ako sa sitwasyon. Hindi ako pwedeng umiyak. Hindi ako pwedeng gumawa ng eskandalo ngayon, hindi sa harap ng media na handang sirain ang pangalan ng Vergara Holdings kung makakita sila ng kahinaan sa akin. Tumango ako kay Mylene kahit halos hindi ko maramdaman ang sarili kong leeg. Umalis siya agad pabalik sa hall. Kinuha ko ang pagkakataong iyon para tumalikod at maglakad palayo sa kabilang direksyon. Kailangan kong makatakas. Kailangan kong huminga. Ngunit sa pagmamadali ko, nabunggo ako sa isang pamilyar na bulto ng lalaki. 2 malalakas na braso ang sumalo sa akin. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko ang maamong mukha ni Marco. Ang lalaking kani-kanina lang ay tinatawag akong tanga, habang kayakap ang best friend ko. Wow, dahan-dahan lang love, malambing niyang sabi, na may kasamang matamis na ngiti. May inilabas siyang isang pirasong papel mula sa loob ng kanyang coat. Mabuti at nagkita tayo dito. Kailangan ko na kasing ipasa itong event clearance form sa management ng hotel bago tayo umuwi. Pirmahan mo lang dito, love, tapos magpahinga ka na muna kung masama ang pakiramdam mo. Wala ako sa tamang pag-iisip. Ang tanging gusto ko lang ay makaalis sa harap niya bago ko pa siya masampal o bago ako bumagsak sa sahig dahil sa panlulumo. Kinuha ko ang inabot niyang pen. Nanginginig man ang kamay, mabilis kong iginuhit ang pangalan ko sa ibabang bahagi ng papel na hindi ko man lang binasa ang nilalaman. Iniwan ko siya doon nang walang sinasabing salita at naglakad palayo ng mabilis. Hindi ko alam na ang mabilis na pagguhit ng pulang tinta sa papel na iyon ang magiging simula ng aking pagbagsak. Isang araw, luluhod sa harapan ko ang lalaking pinangakuan ko ng buong buhay ko. Nagmamakaawa na ibalik ko ang kapangyarihan at yaman na ninakaw niya. Papanoorin ko ang matalik kong kaibigan na pusasan ng mga pulis habang umiiyak
nang walang nakikinig. Babawiin ko ang imperyo ng pamilya ko, at sa araw na iyon, wala akong ititirang awa para sa kanila. Kunting tiis na lang, babe, nainom na ng tangang yon ng juice. Bukas na bukas, sa atin na ang posisyon bilang chairman at ang buong yaman ng mga Vergara. Napatigil ang kamay ko sa paghimas sa aking sinapupunan. Kanina lang, puno ng ngiti ang mga labi ko, habang iniisip na baka sa wakas, ibigay na sa amin ng Diyos ang matagal na naming hinihiling na anak. Ngunit ngayon, ang mga ngiting iyon ay nagyelo. Parang sinakal ang lalamunan ko at piniga ng piniga hanggang sa hindi na ako makahinga. Napakapit ako ng mahigpit sa makapal na kurtina ng pasilyo hanggang sa maramdaman ko ang sakit ng pagbaon ng mga kuko ko sa sarili kong palad. Hindi ako makagalaw. Gusto kong sumigaw, gusto kong pumasok sa madilim na silid, kung saan nanggaling ang mga pamilyar na boses na iyon. Pero literal na nanghina ang mga tuhod ko. 5 taon kong ibinigay ang lahat kay Marco. Pagkatapos mamatay ni Papa, ako ang dapat na may hawak ng buong Vergara Holdings. Pero dahil gusto kong maging isang mabuting asawa, dahil naniwala ako na mas mahalaga ang pamilya kaysa sa kapangyarihan, hinayaan kong siya ang pumalit sa maraming responsibilidad ko. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang kumpanyang pinaghirapan ng ama ko. At sino ang kasama niya sa madilim na kwartong iyon? Si Bianca. Si Bianca Ramos na tinuring kong parang tunay na kapatid mula pa nung kolehiyo. Binigyan ko siya ng trabaho, ng posisyon, ng tiwala. Tapos ngayon, malalaman ko na plinaplano nilang agawin ang lahat sa akin. At ang juice na muntik ko nang mainom kanina bago sinadyang tapunan ng isang waiter na nagngangalang Noel. May lason, naramdaman ko ang panginginig ng telepono sa loob ng aking purse. Nanginginig ang mga daliri kong inilabas ito. Isang mensahe mula kay Marco. Wifey, kung napapagod ka na, umakyat ka na sa hotel room natin. Nag-aalala ako sa kalusugan mo. I love you. Umakyat ang asim sa lalamunan ko. Ang mga salitang dati ay nagpapakilig sa akin. Ngayon ay parang patalim na pilit ibinabaon sa dibdib ko. Bago pa ako makabawi, naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa likuran ko. Ang sekretary kong si Meline, bakas ang pagmamadali sa mukha niya. Madam Alina, hinahanap na po kayo sa Grand Hall. Naghihintay na ang mga reporters para sa speech ninyo tungkol sa bagong kontrata natin. Nakulong ako sa sitwasyon. Hindi ako pwedeng umiyak. Hindi ako pwedeng gumawa ng eskandalo ngayon, hindi sa harap ng media, na handang sirain ang pangalan ng Vergara Holdings kung makakita sila ng kahinaan sa akin. Tumango ako kay Meline kahit halos hindi ko maramdaman ang sarili kong leeg. Umalis siya agad pabalik sa hall. Kinuha ko ang pagkakataong iyon para tumalikod at maglakad palayo sa kabilang direksyon. Kailangan kong makatakas. Kailangan kong huminga. Ngunit sa pagmamadali ko, nabunggo ako sa isang pamilyar na bulto ng lalaki. 2 malalakas na braso ang sumalo sa akin. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko ang maamong mukha ni Marco. Ang lalaking kani-kanina lang ay tinatawag akong tanga habang kayakap ang best friend ko. Wow, dahan-dahan lang, love, malambing niyang sabi na may kasamang matamis na ngiti. May inilabas siyang isang pirasong papel mula sa loob ng kanyang coat. Mabuti at nagkita tayo dito. Kailangan ko na kasing ipasa itong event clearance form sa management ng hotel bago tayo umuwi. Pirmahan mo lang dito, love, tapos magpahinga ka na muna kung masama ang pakiramdam mo. Wala ako sa tamang pag-iisip. Ang tanging gusto ko lang ay makaalis sa harap niya bago ko pa siya masampal or bago ako bumagsak sa sahig dahil sa panlulumo. Kinuha ko ang inabot niyang pen. Nanginginig man ang kamay, mabilis kong iginuhit ang pangalan ko sa ibabang bahagi ng papel na hindi ko man lang binasa ang nilalaman. Iniwan ko siya doon nang walang sinasabing salita at naglakad palayo ng mabilis. Hindi ko alam na ang mabilis na pagguhit ng pulang tinta sa papel na yon ang magiging simula ng aking pagbagsak. Mabilis kong isinara ang kabinet gamit ang aking tuhod at pasimpleng inipit ang folder sa ilalim ng aking braso. Tinakpan niyon ng dulo ng aking mahabang cardigan. Hinarap ko siya at ngumiti ng tipid, kahit ramdam ko ang matinding pag-ikot ng aking sikmura sa presensya niya. Naghahanap lang ako ng bond paper, Bianca. May kailangan lang sana akong isulat. Kalmado kong sagot, pilit kinokontrol ang panginginig ng aking boses. Lumapit siya sa akin at marahang hinaplos ang aking balikat.
Ang mga daliri niya ay parang mga ahas na gumagapang sa aking balat. Bakit hindi mo na lang inutusan ang mga maids, bestie? Nag-abala ka patuloy. Alam mo namang ayaw ni Marco na nagpapagod ka, lalo na't sinusubukan niyo pa ring magka-baby. Ang ngiti niyang inosente at peke ay tila asidong unti-unting sumusunog sa pagkatao ko. Nagdahilan akong babalik na sa kwarto upang magpahinga at mabilis na lumabas ng study room. Hawak ng mahigpit ang folder sa loob ng aking damit, naglakad ako patungo sa hagdan, umaasang makakahanap ako ng kapayapaan sa loob ng kwarto namin ni Marco. Ngunit tila hindi pa tapos ang paghihirap ko para sa araw na ito. Bago pa man ako makahakbang paakyat, bumungad sa akin si Doña Estrella na kakatapos lang kausapin ang mayordoma ng mansyon. Akala ko ay nakaalis na siya, ngunit heto siya ngayon, nakataas ang kilay at tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na parang isang maruming basura. Saan ka na naman pupunta, Alina? Mahihiga na naman. Malamig at mapanukso ang kanyang boses. Tingnan mo nga ang sarili mo. Puro ka kumpanya, puro ka negosyo. Paano ka makakabuo ng anak kung palagi kang pagod at stressed? Walang silbing asawa. Minsan napapaisip ako kung bakit ikaw pa ang pinakasalan ng anak ko. Baka sa huli, mabaog ka na lang kakahabol sa yaman ng mga Vergara. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, pakiramdam ko ay paulit-ulit na dinudurog ang puso ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat sa kanya na ang anak niya ang nagnanakaw ng yaman namin. Ngunit bago pa ako makapagsalita, isang napakatinding sakit ang biglang tumusok sa ibabang bahagi ng aking tiyan. Isang sakit na hindi ko pa nararamdaman sa buong buhay ko. Napahawak ako ng mahigpit sa barandilya ng hagdan. Sumikip ang aking paghinga. Napasinghap ako nang maramdaman ko ang mainit at malapot na likidong unti-unting dumaloy sa aking mga hita, bumabakat sa telang suot ko. Ang paningin ko ay mabilis na nagdilim, at ang huli kong naramdaman ay ang pagdampi ng malamig na sahig sa aking pisngi. Pagmulat ng aking mga mata, ang nakasisilaw na puting kisame at ang masangsang na amoy ng gamot ang sumalubong sa akin. Ramdam ko ang pamamanhid ng buong katawan ko. Mabigat ang aking mga kamay. Dahan-dahan kong kinapa ang aking tiyan. Nawala na ang kakaibang pintig na naramdaman ko nitong mga nakaraang araw. Nawala na ang munting pangarap na binuo ko. Wala na ang anak ko. Tumulo ang mainit na luha mula sa mga mata ko, tahimik na binabasa ang unan. Ang sakit ng pagkawala ay parang isang malaking butas sa aking dibdib na hindi na kailanman mapupunan. Ngunit bago pa ako tuluyang magluksa ng malakas, nakarinig ako ng mga boses mula sa maliit na siwang ng pinto ng aking kwarto. Kahit mahina, kilalang-kilala ko kung kanino galing ang mga salitang iyon. Mabuti na lang at nakunan siya, Marco. Boses iyon ni Doña Estrella, walang bahid ng lungkot o awa. Isipin mo, kung nagkaanak siya ng lalaki, mas mahihirapan tayong kunin ang buong kumpanya sa kanya. Pabor sa atin ang nangyari. God is really on our side. Ngayon, wala na siyang dahilan para humawak sa Vergara Holdings. I know, Mama, sagot ni Marco. Ang boses niya ay kalmado at tila nakahinga pa ng maluwag. Kakausapin ko ang doktor para sabihin na kailangan niya ng matinding bed rest at psychiatric evaluation dahil sa trauma. This is the perfect timing. God is on their side? Paano nila nagagawang ipagdiwang ang pagkamatay ng sarili nilang kadugo para lang sa pera at kapangyarihan? Mga demonyo silang nagtatago sa anyo ng tao. Sa gitna ng madilim at malamig na kwarto ng ospital, kinagat ko ang aking ibabang labi ng mariin upang pigilan ang aking sarili sa pagsigaw. Bumao ng sarili kong mga ngipin sa aking laman hanggang sa malalasahan ko ang malansang lasa ng aking sariling dugo. Hindi ako iiyak ng malakas. Kailangan kong tiisin ang sakit. Kailangan kong mabuhay upang ipatikim sa kanila ang impyernong mas malala pa sa ginawa nila sa buhay ko. Bumukas ng tuluyan ang pinto. Inasahan kong papasok si Marco upang magpanggap na isang nagdadalamhating asawa. Handa na sana akong magsuot ng sarili kong maskara ng kahinaan. Ngunit isang matangkad na bulto ang pumasok mula sa anino at maingat na isinara ang pinto. Hindi ito ang asawa ko. Lumapit siya sa gilid ng aking kama at tiningnan ako ng direkta. Ang mga matatag at tahimik na mata ni Noel Mercado. Pinilit kong ibangon ang aking sarili kahit pakiramdam ko ay dinudurog ang buong katawan ko.
Tiningnan ko ng maigi ang lalaking nasa harapan ko ngayon. Siya ang waiter na nakabangga sa akin sa party. Ang dahilan kung bakit nabitawan ko ang juice na ibinigay sa akin ng isa sa mga tauhan ni Marco. Sino ka? Mahinang tanong ko. Ang lalamunan ko ay tuyong-tuyo at halos magkasugat sa bawat salitang lumalabas. Lumapit siya ng bahagya at yumuko bilang paggalang. Madam Alina, patawarin niyo po ako kung kinailangan ko pang magpanggap. Ako po si Noel. Hindi po ako simpleng waiter. Ako ang naging personal na driver at pinagkakatiwala ang tao ng inyong ama sa loob ng mahabang panahon bago siya mamatay. Nanlaki ang mga mata ko. Ang ama ko, sinimulan niyang ipaliwanag ang mga nangyari noong gabi ng selebrasyon. Ayon kay Noel, matagal na siyang nagmamanman sa mga kilos ni Marco. Nakita niya mismo nang lagyan ng isang malakas na uri ng liquid sedative ang orange juice na inihanda para sa akin. Kung nainom ko iyon, tuluyan akong mawawala ng malay at babagsak ang katawan ko. Plano nilang idahilan ang matinding pagod upang hindi ako makadalo sa pinakamahalagang board meeting kinabukasan. At doon nila gagamitin ang mga peking dokumentong may pirma ko para tuluyang agawin ang kontrol sa Vergara Holdings. Ang bawat impormasyong ibinabato niya ay masakit ngunit nagpapalinaw sa lahat ng mga hinala ko. Wala silang sinasanto. Handa nilang isugal ang buhay ko at ang buhay ng anak ko para lang sa pera. May kinapa si Noel mula sa malalim na bulsa ng kanyang itim na jacket. Inilabas niya ang isang pamilyar na bagay, isang lumang bulsarelo na yari sa tanso. Agad na nanginig ang mga labi ko dahil kilalang kilala ko ito. Ito ang relong paboritong dalhin ni Papa saan man siya magpunta. Maingat na inalis ni Noel ang likod na takip ng relo. Mula roon, kinuha niya ang isang napakaliit na memory card. Mabilis niya itong ipinasok sa kanyang cellphone at iniabot sa akin. Panginginig ang namayani sa aking mga kamay nang kunin ko ang device. Nang magsimulang mag-play ang video, lumabas ang mukha ni Papa. Payat siya, mukhang mahina, at kitang-kita ang epekto ng kanyang sakit noon sa ospital. Ngunit ang mga mata niya ay nanatiling matalas at puno ng pagmamahal. Alina, anak ko, simulan niya sa video, at kasabay nito ay ang pagpatak ng aking mga luha. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay tama ang mga hinala ko, at nagawa na ni Marco ang matagal na niyang pinaplano. Patawarin mo ako, anak. Matagal ko nang nakikita ang kasakiman niya at ng kanyang ina. Ngunit hindi kita pinigilan dahil nakita ko kung gaano kakasaya sa piling niya. Umaasa akong mababago siya ng pagmamahal mo. Pero naghanda ako ng mga ebidensya bilang proteksyon mo kung sakaling magkamali ako. Huminto siya para huminga ng malalim bago magpatuloy. Huwag kang magtiwala sa kanila, Alina. Nakadokumento rito ang lahat ng lihim na transaksyon ni Marco bago pa man ako mawala. Gamitin mo ito, protektahan mo ang sarili mo, at bawiin mo ang kumpanyang ipinundar ko para sa'yo. Maging matapang ka, anak ko. Ang mensaheng iyon mula sa kabilang buhay ay parang mainit na yakap na nag-alis sa lahat ng takot ko. Hindi ako nag-iisa. Mahal na mahal ako ng ama ko para protektahan ako kahit wala na siya. Ang sakit ng pagtataksil ay dahan-dahang napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Tinitigan ko ang screen, ipinapangako sa aking ama na hindi ko hahayaang mapunta sa mga demonyo ang lahat ng pinaghirapan niya. Ngunit sa gitna ng mabigat kong pag-iyak, narinig namin ang marahas na pagpihit ng seradura mula sa pinto. Mabilis na kinuha ni Noel ang cellphone mula sa aking mga kamay at itinago ito sa ilalim ng kanyang jacket. Umayos siya ng tayo at nagpanggap na nag-aayos ng dextrose ko. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Marco. Ang kanyang mukha ay inosente. Naglalarawan ng isang asawang labis na nagdadalamhati. Sa kanyang mga braso ay may karga siyang isang malaking buke ng puting rosas. Lumingon siya kay Noel nang may pagtataka bago ibinaling ang kanyang malambing na tingin sa akin. Anong nangyayari rito, wifey? May pinapanood ba kayo? Malambing at nag-aalalang tanong niya habang naglalakad palapit sa aking kama. Ang halimuyak ng mga puting rosas na dala niya ay mabilis na pumasok sa aking ilong. Isang malamig at masangsang na amoy na nagpapaalala sa lamay at kamatayan. Pinilit kong ikurap ang mga luha ko at nagpakawala ng isang peke at mapait na hikbi. Bago pa ako makasagot sa tanong ni Marco, mabilis na yumuko si Noel upang itago ang kanyang mukha
at profesional na inayos ang tubo ng aking dextrose. Gumawa siya ng dahilan na chinecheck lang daw niya ang daloy ng gamot bago mabilis, ngunit tahimik na lumabas ng kwarto. Nang makalabas si Noel, lumapit si Marco at inilapag ang mga puting rosas sa gilid ng aking kama. Niyakap niya ako ng mahigpit. Halos masuka ako nang maramdaman ko ang init ng kanyang katawan at ang pamilyar niyang pabango. Kung alam lang niya kung gaano ko gustong isaksak sa kanyang leeg ang mga tinik ng rosas na dala niya. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Niyakap ko siya pabalik. Umiiyak na parang isang asawang nawalan ng katinuan dahil sa pagkamatay ng anak. Ito ang gusto niyang makita. Ang isang mahina, wasak, at walang kalaban-laban na Alina. Ilang araw ang lumipas at ibinalik na nila ako sa mansyon. Dito nagsimula ang totoong bangungot na inihanda nila para sa akin. Isang hapon, dumating ang pamilyar na doktor ng pamilya Castillo, si Dr. Gomez. Matapos akong makausap ng ilang minuto sa aking silid, humarap siya kina Marco at Doña Estrella, na kapwa nakasuot ng malungkot na mukha. Sinabi ng doktor na dumaranas daw ako ng matinding postpartum depression na may kasamang psychosis. Ayon sa kanya, mapanganib daw ako sa sarili ko at sa ibang tao dahil sa matinding trauma. Kaya kailangan ko ng matapang na gamot pampakalma. Hindi ako umimik. Nakatingin lang ako sa kawalan habang nakaupo sa kama. Sa isip-isip ko, magkano kaya ang ibinayad ng asawa ko para bilhin ang kaluluwa at propesyon ng doktor na ito? Kinagabihan, pumasok si Marco sa kwarto na may dalang isang basong tubig at isang maliit na asul na tableta. Hinaplos niya ang aking buhok na parang isang nag-aalalang asawa at pilit na ipinasubo sa akin ang gamot. Sinunod ko siya. Ininom ko ang tubig, ngunit itinago ko ang tableta sa ilalim ng aking dila. Nang tuluyan siyang makalabas ng kwarto, mabilis kong iniluwa ang gamot sa isang pirasong tissue. Nang suriin ko ito kinabukasan gamit ang internet sa aking nakatagong cellphone, napagtanto kong hindi ito simpleng pampatulog. Isa itong uri ng gamot na nagdudulot ng matinding halusinasyon, pagkalito, at tuluyang pagkabaliw kung iinumin ng tuloy-tuloy. Gusto talaga nilang sirain ang utak ko para patunayan sa mundo na wala na akong kakayahang mamuno. Mas lumala pa ang galit ko nang makita ko ang headline sa isang kilalang business news portal. Isang artikulo ang nagdedetalye kung paanong ang batikang chairman ng Vergara Holdings ay unti-unting nawawala ng katinuan matapos makunan. May mga anonymous sources pa mula sa loob mismo ng kumpanya na nagpapatunay na nagwawala raw ako at palaging tulala. Gawa-gawa nilang lahat. Sinasadya nilang sirain ang imahe ko sa publiko upang madaling tanggapin ng mga board of directors ang pagpapalit ng pamunuan. Nang sumapit ang hating gabi, nauhaw ako ngunit wala ng tubig sa aking pitsel. Maingat kong binuksan ang pinto ng kwarto para sana bumaba sa kusina. Madilim ang buong pasilyo, ngunit may naaninag akong ilaw mula sa siwang ng kwarto ng aking biyenan. Huminto ako nang marinig ko ang mahinang boses ni Marco na kausap ang isang babae. Si Bianca. Sumandal ako sa malamig na pader. Pinipigilan ang sarili kong paghinga habang nakikinig. Malamig at puno ng pagmamalaki ang boses ni Marco habang nagpapaliwanag sa kanyang kabit. Sinabi niyang sa susunod na linggo sa gaganaping press conference, ilalabas niya ang medical proxy at ang resulta ng psychiatric evaluation ko. Tatawagin niyang unfit for business ang sarili niyang asawa. At ang pinakamasakit na narinig ko ay ang huling plano nila. Pagkatapos ng announcement, ipapasok na nila ako sa isang mental asylum ng habambuhay upang sila na ang tuluyang mamahala sa lahat ng yaman ko. Bumilis ang kabog ng aking dibdib. Wala na akong sinayang na oras at maingat na bumalik sa aking kwarto. Nahiga ako sa kama at pilit na pinakalma ang sarili. Kailangan kong kumilos agad. Kailangan kong makausap ang abogado ni Papa na si Attorney Benjamin Cruz. Siya na lang ang natitirang pag-asa ko sa labas ng mansyong ito. Ngunit bago pa ako makabuo ng plano sa aking isipan, narinig ko ang malamig at mabigat na tunog ng pagpihit ng susi mula sa kabilang panig ng aking pintuan. Ang lamig ng metal na umiikot sa seradura ng aking pinto ay nag-iwan ng matinding takot sa aking dibdib. Ngunit mas mabilis itong napalitan ng umaapaw na galit. Kinulong nila ako sa sarili kong bahay. Wala na silang sinasayang na oras. Kung hindi ako kikilos agad,
tuluyan na akong mabubulok sa isang mental hospital habang nagpapakasasa sila sa yaman ng pamilya ko. Kinuha ko ang nakatago kong cellphone mula sa ilalim ng kutsyon. Nanginginig man ang mga daliri, mabilis akong nagpadala ng mensahe kay Noel. Kailangan kong makausap si Attorney Benjamin Cruz. Kinabukasan ng umaga, nabigyan ako ng pagkakataon nang umalis sina Marco at Doña Estrella patungo sa Vergara Holdings para sa isang mahalagang pulong. Sinamantala ni Noel ang pagkakataong ito. Sa tulong niya, nagawa kong makapuslit palabas ng mansyon gamit ang pinto sa likod kung saan naghihintay ang isang hindi pamilyar na itim na sasakyan sa gilid ng kalsada. Pagkapasok ko sa loob ng sasakyan, bumungad sa akin ang pamilyar na mukha ng matandang abogado ng aking ama. Nakasuot siya ng formal na suit, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Mahigpit kong hinawakan ang strap ng aking bag. Puno ng pagdududa ang isip ko. Sa loob ng 2 taon, simula nang mamatay si Papa, nakita ko kung paano tumayo si Attorney Cruz sa tabi ni Marco sa bawat desisyon nito sa kumpanya. Paano ako makakasiguro na hindi pa siya nabibili ng asawa ko? Bago pa man ako makapagsalita upang isumbat sa kanya ang pagtatraidor niya sa tiwala ng aking ama, naramdaman ko ang sabay-sabay na pag-lock ng lahat ng pinto ng sasakyan. Sumikip ang paghinga ko. Tiningnan ko siya ng masama, handa na sanang sumigaw na buksan niya ang pinto. Ngunit may pinindot siyang isang maliit na makina sa gitna ng dashboard. Isang mahinang ugong ang pumuno sa loob ng sasakyan. Anti-wiretapping device. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mga mata. Inilabas niya mula sa bulsa ng kanyang coat ang isang itim na flash drive at inabot ito sa akin. Kinuha ko ito ng may pag-aalinlangan. Hinihintay ko ang paliwanag niya. Huminga siya ng malalim bago nagsalita at ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. 2 taon, Alina. 2 taon kong nilunok ang pride ko at tinawag na boss ang lalaking iyon. 2 taon akong nagpanggap na sunod-sunuran sa bawat maruming utos niya. Naghihintay lang sa araw na magising ka sa katotohanan, Hija. Napatigilan ako. Ang mga salitang yon ay tumagos sa aking puso, bumabasag sa yelong nakabalot sa aking tiwala. Hindi niya ako ibinenta. Hindi niya tinalikuran ang aking ama. Patuloy na nagpaliwanag si Attorney Cruz. Sinabi niya na matagal na niyang alam ang mga pagnanakaw at manipulasyong ginagawa ni Marco sa pondo ng Vergara Holdings. Ngunit wala siyang magawa noon dahil alam niyang bulag na bulag ako sa pag-ibig. Kung naglabas siya ng ebidensya noon, alam niyang hindi ako maniniwala at mas madali siyang mapapatalsik ni Marco sa kumpanya. Kaya pinili niyang maging espiya sa loob mismo ng teritoryo ng kalaban. Ang flash drive na hawak ko ngayon ay naglalaman ng mga palitan nila ng email ni Bianca. At ang mga sikretong voice recording ng mga board meetings kung saan pinaplano nila ang pagpapabagsak sa akin. Naluha ako sa pinaghalong ginhawa at matinding pagsisisi. Humingi ako ng tawad sa kanya dahil sa tagal kong naging bulag. Ngunit umiling lamang ang matandang abogado. Wala na raw oras para sa pagsisisi. Kailangan na naming kumilos dahil nakatakda na ang press conference ni Marco sa susunod na linggo. Ipinaliwanag ko sa kanya ang mga nangyari sa loob ng mansyon, pati na rin ang peking psychiatric evaluation at ang balak nilang ikulong ako sa asylum. Ngumiti ng tipid si Attorney Cruz, isang ngiting nagpapahiwatig na handa na siya sa digmaan para pabagsakin ang pamilya Castillo. Pero bago kami maghiwalay at bumalik sa aking kulungan, biglang naging seryoso muli ang kanyang mukha. Ipinaalala niya na kulang pa ang mga hawak naming ebidensya. May isang huling piraso ng puzzle na kailangan naming makuha upang tuluyang madiin si Marco sa kulungan, ang mga dokumento ng mga dummy corporations at ang listahan ng mga offshore bank accounts kung saan itinago ni Marco ang daan-daang milyong piso ng kumpanya. Kung wala ito, malulusutan pa rin kami ng asawa ko sa korte. Tinanong ko kung sino ang may hawak ng mga dokumentong iyon. Inasahan kong sasabihin niya ang pangalan ng isang tiwaling bangkero o isang bayarang accountant. Ngunit ang pangalang binitawan niya ay nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Ang taong may hawak ng pinakamabigat na ebidensya laban kay Marco, Alina, ay walang iba kundi ang sarili niyang kapatid, si Paulo Castillo. Bumalik sa aking isipan ang mukha ng batang lalaking iyon. Ang mga matang laging balisa at umiiwas sa aking paningin. Bumalik ako sa mansyon na may dalang bagong pag-asa at isang mapanganib na misyon. Sa unang pagkakataon,
Hindi na ako isang biktima na naghihintay ng parusa. Ako na ngayon ang nagdidikta ng laro. Kailangan kong makuha si Paulo sa panig ko. At para magawa iyon, kailangan kong basagin ang huling natitirang ilusyon niya tungkol sa sarili niyang pamilya. Si Paulo ay palaging tahimik. Sa tuwing nagkakasama kami sa hapagkainan, palagi siyang umiiwas ng tingin sa akin. Dati, akala ko ay dahil lang nahihiya siya. Ngayon ko lang napagtanto na iyon pala ay dahil sa bumabagabag na konsensya. Alam niya ang mga plano ng kanyang ina at kapatid, ngunit wala siyang lakas ng loob na kumontra. Panahon na para bigyan ko siya ng dahilan upang magsalita. Kinagabihan, habang nasa isang business dinner sina Marco at Doña Estrella, sinundan ko si Paulo sa library ng mansyon. Tahimik siyang nagbabasa sa isang sulok. Dahan-dahan akong pumasok. Hawak ang mga ebidensyang nakuha namin ni Noel at Attorney Cruz. Ibinaba ko ang isang folder sa ibabaw ng lamesa sa kanyang harapan. Tumingala siya sa akin, may halong pagtataka at kaba sa kanyang mga mata. Sinabihan ko siyang basahin ang laman ng folder. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat ang mga pahina. Ang una niyang nakita ay ang totoong medical report mula sa isang independent clinic na palihim na kinuntak ni Noel. Nakadetalye roon na ang mga gamot na sa pilitang ipinapainom sa akin ng pamilya niya ay hindi pampakalma, kundi matatapang na hallucinogens na sumisira sa pag-iisip ng isang normal na tao. Bakas ang pagkabigla sa mukha ni Paulo, ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Inilabas ko ang aking cellphone at pinindot ang play button. Umalingaw-ngaw sa tahimik na library ang boses ng kanyang sariling ina. Mabuti na lang at nakunan siya, Marco. Isipin mo kung nagkaanak siya ng lalaki, mas mahihirapan tayong kunin ang buong kumpanya. God is really on our side. Nakita ko kung paano nawala ng kulay ang mukha ni Paulo. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pabalik-balik ang tingin niya sa akin at sa cellphone na hawak ko. Unti-unting namuo ang mga luha sa kanyang mga mata nang marinig niya ang mapagmataas na sagot ni Marco sa recording. Sinasang-ayunan ang demonyong plano laban sa sarili nitong asawa at anak. Ganyan sila kabilis pumatay, Paulo, mahina. Ngunit mariin kong sabi, tinititigan ng diretso ang kanyang nanlulumong mga mata. Pinatay nila ang anak ko, ang sarili mong pamangkin. At ngayon, gusto nilang sirain ang utak ko para ikulong ako sa mental hospital habang buhay. Ganyan ba talaga kasakim ang pamilyang kinabibilangan mo? Hahayaan mo na lang bang tulungan silang maging mga mamamatay tao? Hindi siya nakasagot. Napahawak siya sa kanyang ulo at tahimik na umiyak. Ang nakababatang kapatid ni Marco ay tuluyan ng nadurog ng mapagtanto niya na ang mga taong tinitingala niya ay mga halimaw na nagtatago sa likod ng mamahaling damit at matatamis na salita. Iniwan ko siya roong humahagulgol, umaasang ang natitirang kabutihan sa puso niya ang magtutulak sa kanya sa tamang desisyon. Kinabukasan ng gabi, bago ang nakatakdang press conference, bumaba ako patungo sa madilim na garahe ng mansyon upang palihim na makipagkita kay Noel para sa huling pag-uusap. Malamig ang hangin at mabigat ang presensya ng paligid. Bago pa ako makalapit sa sasakyan ni Noel, isang bulto ng lalaki ang biglang humarang sa dadaanan ko. Tumambad sa akin ang mukha ni Paulo. Mapula ang kanyang mga mata at magulo ang kanyang buhok. Senyales na hindi siya nakatulog buong gabi. May hawak siyang isang makapal na envelope sa kanyang kanang kamay. Huminga siya ng malalim, bakas ang matinding pagod at pagtatalo sa kanyang isipan. Ate Alina, ang mga dokumentong kailangan mo, nasa akin, nanginginig niyang sabi. Iniaabot ang envelope na naglalaman ng mga bank accounts at ebidensya ng pagnanakaw ni Marco. Pero kailangan mong mangako sa akin. Ibigay mo ang lahat ng galit mo sa kuya ko. Kunin mo ang lahat ng yaman na ninakaw nila. Pero parang awa mo na, bigyan mo ng 100 palabas ang mama ko. Huwag mo siyang hahayaang mamatay sa kulungan. Isang kasunduang nakasulat sa dugo ng mismong sarili niyang pamilya. Kinuha ko ang makapal na envelope mula sa nanginginig na mga kamay ni Paulo. Hindi ako nagsalita, ngunit binigyan ko siya ng isang malamig na tango, isang tahimik na pangako, na gagawin ko ang nararapat ng naayon sa batas at hustisya. Iniwan ko siya sa madilim na garahe at mabilis na bumalik sa aking silid upang itago ang huling baraha na tatapos sa kasamaan nila.
Ang gabi bago ang malaking press conference na gaganapin sa mismong headquarters ng Vergara Holdings. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Tahimik na pinagmamasdan ang kawalan ng bumukas ang pinto ng aking silid. Pumasok si Bianca. Nakasuot siya ng isang manipis na pantulog na alam kong paboritong tingnan ni Marco. Ngunit ang kanyang mukha ay maingat na binalot ng pilit na awa at pag-aalala. Lumapit siya at umupo sa tabi ko. Kinuha niya ang aking kamay at marahan itong pinisil. "Bestie, kamusta ka na?" Malambing niyang tanong. Ang kanyang boses ay parang isang matamis na awitin na nagbabadya ng kamatayan. "Awang-awa ako sa sitwasyon mo, Alina. Sobrang payat mo na at halatang pagod na pagod ang isip mo. Hindi mo na dapat iniisip ang Vergara Holdings. Hayaan mo na muna kay Marco ang lahat ng bigat. Magpahinga ka na lang, bestie. Andito lang kami para sa'yo." Gusto kong bawiin ang kamay ko at isampal sa kanya ang lahat ng kasinungalingan niya. Gusto kong isigaw sa mukha niya na alam ko kung paano niya pineke ang pirma ko at kung paano niya kinukonsinte ang pagtataksil ng asawa ko. Ngunit huminga ako ng malalim at isinuot ang aking pinakamagaling na maskara. Pinilit kong pumatak ang aking mga luha. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit, pilit na nilalanghap ang malansang amoy ng kanyang pagtatraidor nang hindi nagpapakita ng pandidiri. "Hindi ko na alam ang gagawin ko, Bianca," umiiyak kong sagot. Ginagawang mahina at garalgal ang aking boses. Pakiramdam ko ay baliw na ako. Nawala ang anak ko. At ngayon, pati ang kumpanya ni Papa ay hindi ko na kayang hawakan. Kayo na lang ni Marco ang natitira sa buhay ko. Kayo na lang ang mapagkakatiwalaan ko. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap niya pabalik. Habang nakapatong ang baba ko sa kanyang balikat, nakita ko sa salamin ng aking tokador ang refleksyon ng kanyang mukha. Isang malapad at malademonyong ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tuwang-tuwa siyang makita akong ganito kawasak, naniniwalang tuluyan na siyang nanalo. Pagkatapos ng ilang minutong pag-aaliw na puno ng kasinungalingan, nagpaalam si Bianca na iiwan na muna ako upang makapagpahinga. Tumango ako bilang isang masunuring biktima. Ngunit sa sandaling sumara ang pinto at nawala siya sa aking paningin, mabilis na naglaho ang mga luha ko. Ang mukha kong kanina ay puno ng kawalan ng pag-asa, ay napalitan ng isang malamig at matalim na paningin. Pinunasan ko ang aking mga kamay gamit ang isang basang tuwalya. Pilit inaalis ang dumi ng kanyang paghawak. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang isang nakatagong aplikasyon. Konektado ito sa isang napakaliit na listening device na palihim na inilagay ni Noel sa study room ni Marco kaninang hapon. Inilapit ko ang telepono sa aking tainga. Umalingaw-ngaw ang boses ni Marco na halatang nakikipag-usap sa telepono kasama ang kanyang mga kasabwat na board of directors. Puno ng pagmamayabang at kasabikan ang bawat salitang binibitawan niya. "Opo, naihanda na namin ang lahat ng medical records. Bukas na bukas, sa mismong press conference, tuluyan na nating ipapatupad ang pagbabago ng pamunuan, tapos na ang maliligayang araw ng mga Vergara. Magsisimula na ang imperyo ng mga Kastilyo." Ibinaba ko ang aking cellphone at tumingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang madilim na kalangitan ng Maynila. Rinig na rinig sa aking isipan ang malakas na paghampas ng kahoy na martilyo ng isang huwes, hudyat na bukas. Magsisimula na ang tunay na paglilitis at walang sino man sa kanila ang makakatakas. Ito na ang araw na itinakda ng tadhana. Suot ang isang puting-puting business suit na sumisimbolo sa kalinisan ng aking hangarin at sa bagsik ng aking pagbabalik, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Wala na ang bakas ng luha. Wala na ang panghihina. Ang babaeng nakaharap sa akin ay hindi na ang asawang nagpaapi, kundi ang tunay na tagapagmana ng mga Vergara. Pagdating ko sa Vergara Holdings, punong-puno ang lobby ng mga reporters at kamera. Ang ingay ng mga bulungan ay tila isang malakas na agos ng tubig na naghihintay ng baha. Alam ko ang naririto sila para sa anunsyo ni Marco tungkol sa aking kalusugan at sa paglipat ng kapangyarihan sa kanya bilang acting chairman. Sa loob ng malaking conference hall, nakita ko sina Marco at Doña Estrella na nasa entablado. Mukhang kampanteng-kampante sila. Si Marco ay may suot pang itim na ribon sa kanyang suit, isang pakitang tao ng pagluluksa para sa aming anak na siya rin naman ang dahilan kung bakit nawala.
Si Bianca naman ay nakaupo sa gilid, suot ang isang mamahaling bestida, na parang siya na ang susunod na reyna ng kumpanyang ito. Nagsimulang magsalita si Marco sa harap ng mikropono. Ang boses niya ay gumaralgal, puno ng pekeng emosyon, na halos mapaniwala ang lahat ng naroon. Sa loob ng maraming taon, ang aking asawa na si Alina ay naging sandigan ng kumpanyang ito simula niya. Habang ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagkurap. Ngunit dahil sa sunod-sunod na trahedya, lalo na ang pagkamatay ng aming panganay, hindi na kinaya ng kanyang isipan ang bigat ng responsibilidad. Bilang kanyang asawa, masakit man sa akin. Kailangan kong unahin ang kanyang kalusugan. Ayon sa aming mga doktor, si Alina ay hindi na unfit na humawak ng anumang posisyon sa kumpanyang ito. Nagsimulang magkagulo ang mga reporters. Totoo po ba na may psychosis si Madam Alina? Sino na po ang hahawak ng Vergara Holdings? Huwag kayong mag-alala, sagot ni Doña Estrella na kinuha ang mikropono mula kay Marco. Narito ang aking anak para ituloy ang legacy. Mayroon kaming hawak na mga dokumentong magpapatunay na si Alina mismo ang naglipat ng kapangyarihan sa kanyang asawa para sa ikabubuti ng lahat. Ito na ang pagkakataon ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sa tulong ni Noel na nagbukas ng dambuhalang pinto ng hall, pumasok ako nang may taas noong paninindigan. Ang bawat hakbang ng aking suot na takong sa makinis na sahig ay tila tunog ng martilyo na humahampas sa kanilang mga plano. Tumigil ang lahat. Ang katahimikan ay naging bingi. Ang mga kamera na kanina ay nakatutok kay Marco ay sabay-sabay na humarap sa akin. Ang balita tungkol sa aking pagkamatay o pagkabaliw ay masyadong maaga, Marco. Malamig kong sabi. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid nang hindi nangangailangan ng mikropono. Namutla si Marco. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang panga at ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ibabaw ng podium. Mabilis na lumapit ang mga medical staff na binayaran nila para sana pigilan ako. Ngunit hinarang sila ng mga security personnel na dala ni Noel. Mga dating tauhan ni Papa na muli kong nakuha ang katapatan. Naglakad ako ng diretso sa gitna ng entablado at tumayo sa harap ni Marco. Sinubukan niyang hawakan ang braso ko. Ang mukha niya ay biglang nagpalit ng anyo tungo sa isang nag-aalalang asawa para sa mga kamera. Love, anong ginagawa mo rito? Dapat ay nasa bahay ka at nagpapahinga. Hindi mo alam ang sinasabi mo, pabulong niyang sabi. Sapat lang para kaming dalawa ang makarinig, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nginitian ko siya, isang ngiting puno ng lason. Inalis ko ang kanyang kamay sa aking braso nang may pandidiri at humarap sa mga board members at sa media. Narito ako para linawin ang lahat. Hindi ako baliw, at lalong hindi ko tatalikuran ang kumpanyang binuo ng aking ama mula sa wala. Galit na tumayo si Doña Estrella at inilabas ang isang pirasong papel. Ang papel na pinirmahan ko noong gabing madilim ang aking isipan sa hotel. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Huli ka na, Alina. Hawak namin ang special power of attorney na pinirmahan mo mismo. Ibinigay mo kay Marco ang buong karapatang bumoto at magdesisyon sa pangalan mo. Kahit anong gawin mo, legal na dokumento ito at wala kang magagawa. Sigaw niya, ang kanyang mukha ay namumula sa sobrang kagalakan sa kanyang inaakalang tagumpay. Tiningnan ni Marco ang papel at pagkatapos ay tumingin sa akin nang may mapanuyang ngiti. Pirma mo ito, Alina. Aminin mo na. Hindi mo na mababawi ang ibinigay mo na. Tiningnan ko ang dokumento. Pagkatapos ay dahan-dahan kong inilapit ang aking mukha kay Marco. Sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking hininga. Sigurado ka bang legal na pirma ang nakasulat sa papel na iyan, Marco? Bago pa makasagot si Marco, lumakad paakyat ng entablado si Attorney Benjamin Cruz. Bakas ang gulat sa mukha ni Marco. Inakala niyang naroon ang abogado upang suportahan ang kanyang panig. Ngunit ang malamig na tingin ni Attorney Cruz ay diretso sa mga board members at sa mga naglalakihang kamera ng media. Ang dokumentong hawak ni Doña Estrella ay walang bisa, mariing pahayag ni Attorney Cruz. Inilabas niya ang isang asul na folder na naglalaman ng resulta ng isang formal na laboratory forensic analysis. Isinailalim namin sa pagsusuri ang lahat ng dokumentong ipinipilit ni Marco Castillo sa kumpanyang ito. Ang mga pirma ni Madam Alina sa Special Power of Attorney at sa mga transfer of shares ay lahat peke.
Ginaya ang mga ito gamit ang kamay ng isang eksperto. At mayroon kaming sapat na ebidensya na si Bianca Ramos ang nasa likod ng huwad na pirma. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong hall. Tumingin ang lahat kay Bianca na ngayon ay nanginginig na sa kanyang upuan, hindi malaman kung saan titingin. Sinungaling, sigaw ni Marco habang sinusubukang agawin ang mikropono. Hiniwalayan ko na ang abogadong iyan. Kasabwat siya sa pagkabaliw ng asawa ko. Mga kaibigan sa media, huwag kayong maniniwala sa kanila. May sakit si Alina. Ngumiti ako ng tipid at hinarap muli ang madla. Marco, kung may sakit man ako, iyon ay ang sakit na dulot ng lason na ipinainom niyo sa akin. Akala niyo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa mga gamot na ibinibigay niyo sa akin gabi-gabi? Akala niyo ba ay hindi ko narinig ang pagdiriwang niyo ni Doña Estrella nang mawala ang anak ko? Sa isang hudyat ko kay Noel, bumukas ang dambuhalang screen sa likuran namin. Hindi ito ang presentation para sa bagong chairman. Sa halip, umalingaw-ngaw sa buong hall ang malinaw na boses ni Doña Estrella at Marco mula sa lihim na recording sa ospital. Ang boses na nagpapasalamat dahil nakunan ako. Ang boses na nagpaplano kung paano ako itatapon sa asylum habang buhay. Natahimik ang lahat. Ang bawat salita ng kanilang kataksilan ay narinig ng buong bansa. Nakita ko ang takot na gumuhit sa mukha ni Doña Estrella. Napaupo siya sa kanyang upuan habang sapu-sapo ang kanyang dibdib, ngunit wala siyang nakuhang awa mula sa akin o sa mga tao sa paligid. Hindi totoo yan. AI-generated lang ang boses na yan. Pakanalang yan ni Alina, hiyaw ni Marco, habang pilit na sinusugod ang control booth. Ngunit bago pa siya makalapit, muling bumukas ang pinto ng hall. Pumasok ang isang grupo ng mga kalalakihan na naka-uniforme. Sa gitna nila ay ang kapatid ni Marco na si Paulo Castillo. Hawak ni Paulo ang mga orihinal na ledger at mga dokumento ng dummy corporations na ginamit ni Marco sa pagnanakaw ng milyon-milyong piso mula sa Vergara Holdings. Kuya, itigil mo na ito, matapang na sabi ni Paulo. Ang boses niya ay puno ng lungkot at paninindigan. Ibinigay ko na sa mga autoridad ang lahat. Ang mga offshore accounts, ang mga peking kontrata, at ang lahat ng ebidensya ng pagtatangka niyo sa buhay ni Ate Alina. Hindi ko na kayang sikmurain ang kasamaan niyo. Hindi na nakagalaw si Marco. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit sa entablado. Sa harap ng lahat ng reporters, sa harap ng lahat ng kamera na dati, ay ginagamit niya para sirain ako, marahas na pinihit ang kanyang mga braso sa kanyang likuran. Narinig ang malamig na tunog ng metal na posas na komandado sa kanyang mga kamay. Tumingin si Marco sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Ngunit hindi ako kumurap. Nanatili akong nakatayo ng matuwid habang pinapanood siyang kaladkarin palayo. Tapos na ang palabas, Marco. Mahina akong bulong na sapat na para marinig niya bago siya tuluyang mailabas ng hall. Habang hinihila si Marco palabas ng hall, ang ingay ng mga boses at ang walang tigil na pagkislap ng mga kamera ay tila isang malakas na bagyo na dahan-dahang humuhupa. Ngunit para kay Marco, ito na ang simula ng kanyang impyerno. Hindi pa natatapos ang lahat. Lumapit si Noel sa mga opisyal ng National Bureau of Investigation na naroon din sa hall. Inabot niya ang isang sealed envelope na naglalaman ng laboratory analysis ng bahid ng juice mula sa tela ng table na nakuha niya noong gabi ng party. Hindi lang ito pagnanakaw ng pera, mga sir, mariing sabi ni Noel, habang nakatingin ng matalim kay Marco. Ito ay tangkang pagpatay sa pamamagitan ng paglalagay ng mapanganib na kemikal sa inumin ng asawa niya. At narito rin ang ebidensya ng mga gamot na pilit nilang ipinapainom kay Madam Alina para palabasin siyang baliw. Nakita ko ang panginginig ng buong katawan ni Doña Estrella. Sinubukan niyang sumigaw, sinubukan niyang sugurin ako para saktan. Ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga security personnel. Ang dati niyang marangyang ayos ay nagulo. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mga kadena na nagpabigat sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa kanyang bunsong anak na si Paulo nang may halong puot. Traidor ka, Paulo. Sarili mong dugo at laman. Ipinakulong mo, hiyaw ng matanda habang humihagulgol. Yumuko lang si Paulo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ma, mas traidor kayo dahil pinatay niyo ang konsensya niyo para sa pera. Mas pinili niyo ang yaman kaysa sa katinuan ni Kuya
at sa buhay ng pamangkin ko. Hindi ko na kayang mabuhay sa kasinungalingan niyo. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang telepono ni Attorney Cruz. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, tumingin siya sa akin at tumango. Isang mensahe ang nakarating mula sa airport. Si Bianca Ramos ay nahuli na ng mga awtoridad bago pa man siya makasampa sa kanyang flight patungong Switzerland. Ang mga bag na puno ng ninakaw na cash at mga dokumento ay nakuha na rin sa kanya. Ang matalik kong kaibigan ay magbabayad na rin sa wakas para sa bawat lason na itinanim niya sa buhay ko. Habang inilalabas si Marco sa main entrance ng kumpanya, pilit siyang pumalag sa mga pulis. Huminto siya at lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, isang desperadong pagtatangka na gamitin muli ang kanyang kagwapuhan at tamis ng dila upang paamuhin ako. "Alina! Love, please!" Pagmamakaawa niya, ang boses niya ay basag at puno ng takot. "Patawarin mo ako. Isipin mo ang 5 taon nating pagsasama. Mahal na mahal kita. Nagpadala lang ako sa suluyo ni Bianca at sa pressure ni Mama. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, babawi ako sa'yo, pangako." Naglakad ako palapit sa kanya, tumigil ang lahat para manood. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ko ng may buong pagsamba. Wala na akong naramdamang kahit anong pag-ibig. Wala na ring galit, tanging matinding pandidiri na lamang ang natira. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kaliwang kamay. Hinawakan ko ang aking wedding ring, ang gintong sumisimbolo sa sumpa ng katapatan na dinuraan niya ng paulit-ulit. Hinubad ko ito ng walang pag-aalinlangan. Ang 5 taon na sinasabi mo, Marco, ay 5 taon ng pagkukunwari, malamig kong sabi. Hindi mo minahal ang asawa mo. Minahal mo lang ang titulong Vergara na nakadikit sa pangalan ko. Binitawan ko ang singsing. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa malamig na marmol na sahig ay tila isang tuldok sa huling pangungusap ng aming pagsasama. Gumulong ang singsing patungo sa kanyang paanan, marumi at wala ng halaga. "Dalhin niyo na siya," utos ko sa mga pulis, nang hindi man lang lumingon pabalik. Pinanuod ko silang isakay sa sasakyan ng pulis. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan na naglalayo sa kanila, naramdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. Ang kadilimang bumalot sa akin sa loob ng maraming buwan ay dahan-dahang napalitan ng liwanag ng katotohanan. Tapos na ang laban sa loob ng boardroom. At ngayon, magsisimula na ang tunay kong pagbawi sa aking sariling buhay. Ilang buwan matapos ang gabi ng pagtutuo sa conference hall, tila bumalik na ang dating sigla ng Vergara Holdings. Ang mga anino ng kataksilan ni Marco ay dahan-dahang napalitan ng bagong pag-asa at mas matibay na pundasyon. Hindi naging madali ang bawat hakbang sa korte, ngunit sa tulong ni Attorney Cruz at Paulo, naging mabilis ang pag-usad ng hustisya. Hinding-hindi ko malilimutan ang huling pagkakataon na nakita ko si Marco sa loob ng courtroom. Wala na ang mamahalin niyang suit at ang mapagmataas niyang tindig. Nakasuot na siya ng kulay orange na uniforme ng bilangguan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na alam kong huli na para sa amin. Si Bianca naman ay hinatulan din ng ilang taon dahil sa pakikipagsabwatan at pagpalsipika ng mga dokumento. Si Doña Estrella, dahil sa kanyang edad at lumalalang kondisyon ng kalusugan, ay inilagay sa ilalim ng strict house arrest habang hinihintay ang pinal na desisyon. Ngunit ang kanyang yaman at reputasyon ay tuluyan ng gumuho. Nakatayo ako ngayon sa tapat ng dambuhalang bintana ng aking opisina sa tuktok na palapag ng Vergara Building. Pinagmamasdan ko ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong syudad. Hawak ko sa aking kamay ang lumang bulsarelo ni Papa. Ramdam ko ang lamig ng metal nito sa aking palad, isang paalala ng lahat ng sakripisyong pinagdaanan namin. "Madam Alina, handa na po ang mga papeles para sa launching ng foundation sa susunod na buwan." Narinig ko ang boses ni Noel mula sa aking likuran. Humarap ako sa kanya at ngumiti. Si Noel ay hindi na lang isang tauhan para sa akin. Siya na ang tumatayo bilang General Manager ng The Alina Foundation, isang organisasyong itinatag ko upang suportahan ang mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso, pagtataksil sa kasal, at mga nagnanais magsimula ng sariling negosyo mula sa wala. "Salamat, Noel. Salamat sa lahat ng tulong mo," tapat kong sabi. Kung hindi dahil sa kanya,
baka naging isa na lang akong alaala sa loob ng isang mental hospital. Tumango siya nang may paggalang at iniwan ako upang bigyan ng sandali ng katahimikan. Binuksan ko ang isang maliit na drawer sa aking mesa at kinuha ang isang litrato. Litrato namin ni Papa noong huling kaarawan niya. Hinaplos ko ang kanyang mukha sa larawan. Sa wakas, Papa, malinis na ang pangalan ng Vergara. Ang kumpanyang binuo mo ay muling nasa mabuting kamay. At ang mas mahalaga, ang iyong anak ay hindi na ang mahinang babaeng madaling malinlang ng matatamis na salita. Maraming nagtatanong sa akin kung kailan ko balak muling magbukas ng puso para sa isang bagong pag-ibig. Nginingiti ko lang sila. Ang karanasan ko kay Marco ay nagturo sa akin na ang pinakamahalagang pag-ibig na dapat kong pangalagaan ay ang pag-ibig sa aking sarili. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para maramdamang buo ako. Ang kapayapaan na nararamdaman ko ngayon sa tuwing gigising ako sa umaga nang walang takot at walang pagdududa ay sapat na. Lumabas ako ng opisina at naglakad sa hallway kung saan nakasabit ang mga portrait ng mga naging leader ng kumpanyang ito. Tumigil ako sa harap ng salamin sa lobby. Tiningnan ko ang babaeng nakatayo roon. Isang babaeng may sapat na banlin, may malalim na karanasan, at may pusong marunong ng pumili ng taong dapat pagkatiwalaan. Ang buhay ay parang isang laro ng chess, katulad ng itinuro ni Papa. Minsan ay kailangan mong isakripisyo ang ilang piyesa upang manalo sa huli. At sa larong ito ng aking buhay, kahit marami akong nawala, nahanap ko naman ang pinakamahalagang bagay, ang aking dignidad at ang aking kalayaan. Huminga ako ng malalim, pinalipas ang bawat bakas ng sakit ng nakaraan, at buong tapang na humakbang patungo sa pintuan ng aking bagong bukas. Ang huling hakbang ni Alina patungo sa pintuan ng kanyang bagong bukas ay hindi lamang pagtatapos ng isang kabanata, kundi ang pagsilang ng isang babaeng mas matatag at mas malaya. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa mahabang biyahe ng buhay ni Alina Vergara. Habang binubuo ko ang kwentong ito, lalo na sa bahagi kung saan nadiskubre ni Alina ang katotohanan sa likod ng mapanlinlang na pirma sa hotel. Nanikip ang aking dibdib. Napaisip ako kung gaano karaming kababaihan sa labas ang dumaranas ng ganitong uri ng panlilinlang dahil lamang sa sobrang pagtitiwala sa kanilang mga kapareha. Ang kwentong ito ay nagiiwan sa atin ng isang mahalagang paalala na kasing talim ng panulat na ginamit ni Alina. Huwag na huwag nating hahayaan na ang ating emosyon ang maging dahilan ng ating pagkabulag pagdating sa ating mga legal na karapatan at ari-arian. Ang bawat dokumentong nilalagdaan natin ay simbolo ng ating boses at proteksyon. Huwag matakot na maging mapanuri, huwag matakot na magtanong, at higit sa lahat, huwag kalimutang magtira ng bahagi ng inyong sarili na hindi kayang nakawin ng kahit sinong manloloko. Ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng bulag na pagsunod, kundi ng tapat na paggalang sa bawat isa. Para sa inyo, naging makatarungan ba ang naging karma ni na Marco at Bianca? Kung kayo ang nasa katayuan ni Alina, tatanggapin niyo rin ba ang huling pakiusap ni Paulo para sa kanyang ina? Sabihin niyo naman sa amin kung nasaan kayo ngayon habang nakikinig sa audio na ito. Siguro ay naghahanda ng hapunan o nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw. I-comment nyo ang inyong mga saloobin at huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento. Dito sa ating munting komunidad, palaging may nakikinig sa inyong mga karanasan. Nawa ay manatili kayong matatag at laging piliin ang inyong sariling kaligayahan at dignidad. Hanggang sa susunod nating kwento. Pamagat ng kwento, ang tinta ng katapatan at ang pagbawi sa dignidad ng mga Vergara. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa mga karanasan sa tunay na buhay, alay para sa lahat ng mga naging biktima ng pagtataksil at muling bumangon ng mas matapang. Paunawa, ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang at muling isinulat upang magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe at walang layuning manira o umatake sa sinuman.